Gumising ka na naman ba kaninang madaling araw? Pagod na pagod ka ba sa buong maghapon sa trabaho? Stress na stress ka sa mga pasanin mo pero paghinga mo sa kama, dilat na dilat ang iyong mga mata. Tapos nagtataka ka kung bakit kinabukasan sobrang bigat ng iyong pakiramdam, maaaring bloated ka ba, at kahit anong higpit ng diet mo ay hindi naman gumagalaw ang numero sa timbangan mo. Nakaka-frustrate naman, hindi ba? Yung tipong gumagawa ka naman ng inyong pamamaraan, kumakain ka ng tama, nag-eehersisyo ka pa, pero parang nakaglue na ang timbang mo at wala ng pag-asa. Lalo na, pagsapit ng hapon, bigla kang maghahanap ng matamis, bigla kang maghahanap ng milk tea, at kape na puro asukal dahil parang babagsak ng katawan mo sa matinding antok. Bilang isang doktor na nag-specialize sa lifestyle medicine, madalas ko pong nakikita sa ating mga pasyente na binabaliwala po nila ang kanilang pagtulog. Ang akala ng marami, ang pagpapababa ng timbang ay puro bawas lamang ng kain at dagdag ng papawis. Pero ang pinakakatotohanan sa lahat, ang kakulangan ng pagtulog ay tahimik po na maaaring sumasabotahe sa lahat ng inyong panaghihirapan. Tanong, paano nangyari yun? Kapag po kasi kayo ay parating puyat, nagpapanik ang inyong katawan, naglalabas ng napakaraming cortisol. Ito ay yung ating tinatawag na main stress hormone. Kapag laging mataas ang inyong cortisol, nagiging resistant po ang inyong mga cells sa insulin. Ibig sabihin po nito, imbis na gagamitin ng inyong mga katawan ang kinain ninyo bilang enerhiyang pampalakas, ang nangyayari po ay mas mabilis at mas madali nitong naitatago ang inyong mga kinain bilang mapanganib na visceral fat, lalo na sa paligid ng inyong mga tiyan at inyong mga internal organs. Kahit nagaano pa kasustansya ang inyong mga kinakain, kung puyat po kayo, huwag po kayong titingin sa eyebags ko dahil ito po ay hindi dahil sa puyat, ito po ay dahil sa genetics. Maling mensahe maaari natatanggap ng inyong katawan. Dagdag pa rin po natin dito sa evidence-based medicine. May dalawang napaka-importanting hormones na maaaring nasisira kapag hindi po kayo natutulog. Yung ghrelin at yung leptin. Yung ghrelin po, ito po yung hormone na nagsasabi sa utak ninyo na gutom ka, ikaw ay kumain pa. Habang yung leptin naman, nagsasabi po sa inyong katawan na busog ka na, tama ng kain. Kapag kulang ka sa tulog, abnormal na tumataas ang ghrelin at tuluyan pong bumabagsak ang leptin. Kaya ang nangyayari, kahit nakatatapos lamang po ninyong kumain ng sapat na sukat, masustansya man ang inyong ulam, pakiramdam po ninyo ay maaaring kulang pa rin at laging naghahanap kayo ng junk food o ng mga matatamis. Ito ang mismong dahilan kung bakit hindi gumagana yung simpleng willpower lamang po natin kapag kayo ay puyat. Literal na nilalabanan po ninyo ang inyong mga sariling katawan at ang inyong mga sariling hormones. Kaya naman po, bago po ninyo lalong higpitan ang inyong mga sarili, ang inyong mga diet, at gugutumin po ninyo ang sarili ninyo, ayusin muna ninyo ang inyong gabi. Ayusin ninyo ang inyong tulog. Ituring po ninyong libreng gamot ang inyong pagtulog. Para maging balanse po ulit ang inyong hormones, kinakailangan po natin ng around 7 to 8 hours ng quality sleep. Paano mo magagawa ng maayos at may lakas ang inireseta natin sa inyong mga exercise at mga lifestyle modifications kung wala po rin kayong sapat na enerhiya mula sa pagtulog? Nako, malabo pong mangyari yun. Kinakailangan po natin na magsimula po kayo ng inyong wind down routine. Patayin ang mga screens 1 oras bago matulog. Gawing malamig at madilim ang inyong kwarto. Igalang po natin ang inyong natural na circadian rhythm para mas madali pong sumunod ang tamang nutrisyon at tamang paggalaw patungo sa tamang pangmatagalang kalusugan. At ayun, sana po ay mayroon kayong natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat.